足並みを揃えてゆこうお互いを信じ合う5人の仲間まるでスファイブに預けた命飛ぶぜ宇宙の果てまでもみんなの笑顔も持ち帰Ang nakaraan sa Voltes 5 Legacy. Napakawalang kwenta nga ng mga sandata ng planetang ito. Bolt's team, you are the last line of defense. Bakit parang natatalo na yata tayo? Bakit ka nabigo? Huwag mo akong ipahiya, Zardos. Pinapakilala ko mga bago nating kampiyon. Yan si Baizanger. Wait for it back! Sige pa! Pasangin mo ang lahat ng umaatake sa atin. Team, your mother's hurt. Kailangan tayo ni Mama. Bumalik na tayo sa camp. Kailangan natin mahanap yung Beast Fighter. I'm so sorry, Richard. I have to do this for my sons. Hindi ko sila pwede pabayaan. Mama nyo nagpapalipat ng fighter jet na yan. No! Let my sons go! Pangalawang pagkakataon. Muli ninyo akong binigo! Alis na ako dito sa camp. Wala na akong reason pa para magstay dito. Ba't di ka magpa-comfort kay Jamie? Total, may gusto ko naman pala sa kanya, di ba? Mahusay at ginawa mong iniutos ko sa'yo. May paraan na para malaman natin kung sino ang 5 piloto ng Voltes 5. Akala ko ba nag-quit ka na? A girl can change her mind. Lalo na kaya lang naman ako umalis dito sa camp is because may kinaiiritahan ako. Last I heard kasi parang masaya naman na siya na single ulit siya. So ano pang babalikan mo? Hindi ka iniwan ng nanay mo at hindi niya nabando ng tatay. Hindi masamang ina ng nanay mo. Namatay siya dahil sa pagmamahal niya sa iyong ama. So sana mag-sorry sa inyo, pati sa mga masasabang nasabi ko sa mama niyo. Naiinggit kasi ako sa inyo. Lagi ko kasi nakikita kung gaano ka-ideal na mother si Mrs. Armstrong. Kagaya rin pala ng mama niyo yung nanay ko. Pareha silang nag-sacrifice ng buhay nila para maligtas ang family nila. Sorry talaga, and I hope maging okay na tayong lahat. Ilabas mo na! Nais ko na siyang makilala. Masusunod, Job. Nais kong ipakilala sa inyo si Gardo, ang aking magiting at mahusay na Beast Fighter. Anong laban ni Gardo kay Voltes 5 na may laser sword? Si Gardo ay nilahukan ko ng pamamaraan ng samurai. Kaya't mas biyasa siya sa paggamit ng espada. Nalingid sa kaalaman ni Voltes 5. Maging ang kanyang laser sword ay walang magagawa laban kay Gardo. Gawa sa Gilamaano ang kanyang espada. Kilamaano, isa sa pinakamatibay na bakal sa buong kalawakan. Siyang tunay, Jomfre. Mas matibay pa ito sa bakal na ginamit kay Voltes 5. Kaya't sinisigurado ko, hindi na niya tayo matatalo. At hindi lang yon. Ang selula na ginamit ni Draco na ilalagay sa utak ng Beast Fighter na si Gardo ay ang siyang mas lalong magpapagaling sa kanya sa paggamit ng kanyang espada. Kahusayan na tiniyak kong mas hihigit pa kay Voltes 5. Mukhang si Gardo na nga maghahandog sa atin ng tagumpay, John. Aasahan ko ang tagumpay, Gardo! Ipaglaban mo ang karangalan ng buwan! Dr. Smith. Sorry, andito ka pala. Please join us. Tinuturuan lang ako ni Dr. Smith magkinsugi. Pero if kailangan mo siya kausapin, pwede naman ako na. Stay. Baka kailangan mong marinig tong sasabihin ko.
Tungkol saan, Steve? Kay Mark po, Dr. Smith. Bigla siyang bumait sa amin. Nag-sorry siya, nakipag-ayos sa amin. Talaga? That's good news. Yeah. Dr. Smith, ano po ba talaga nangyari kay Mark? May sinasabi po siya about his mother. I'm sure one of these days, ikwento rin ni Mark sa niya. Huwag na sa akin manggaling. Si Mark, maraming lamat. Pero there's nothing or no one broken is beyond repair. Just like this ball. Kinsugi. Grilled chicken, burger steak, and spaghetti. Okay naman na siguro yun, no? Do, order mo pa lang yun. Akin nga taco salad lang, di ba? Mukhang ma-enjoy mo lahat ng mga in-order mo na food kasi ang dami-dami nun. Eh, wala bang ganun sa camp? Rob, siyempre meron kaming kantin, tapos marami din kaming mga pagkain doon. Alam mo kung ano yung kulang? Ano? Di ikaw. Ang galing-galing ng bola, ha? Alam mo, for sure, ikaw, ang dami-dami mo sigurong girl sa camp. Grabe, parang mas marami pa nga mga gadgets doon kaysa sa mga babae. Ha? Eh, bakit? Ano bang itsura ng loob ng camp? Kasi alam mo, mula bata pa lang ako, pinangarap ko nang makita yung loob nun. Pero until now, hanggang labas lang ako ng camp. Alam mo, matutupad na yung pangarap ko na yan. Dadaling kita sa camp. Os, pwede ba ako dun? Oo naman. Basta kasama ako. Malakas ako dun. Tsaka, lakas ka sa akin eh. Promise yan, ha? Oo, promise. Inihahanda ko na ang muling paglusob sa mga taga-Terra Air 2. Ibig mong sabihin, hindi nyo pa rin nasasakop ang planetang yan. Kanto Aita! Malapit na, kamahalan. Huwag kayo mainip. Kaliit-liit na planeta. Hindi nyo matalo. Anong klaseng pinunong mananakop ka, Zardos? Ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya. Kung ginagawa mo ang lahat, matagal nyo na sanang nasakop ang Terra Air 2. Naiinip na ako. Kapag hindi mo ito magawa sa lalong madaling panahon, tatanggalin ko ang paghirang ko sa iyo bilang prinsipe ng Buzan. At isasama kita sa mga kauri mo, mga alipin kagaya ng ano mo! Kinumpara na naman ako ng emperador kay Hrothgar. Ito na ang huling beses mangyayari. Pinapangako ko. Wait lang ha. Kailangan ko sagutin to eh. Sige, balikan ko yung drinks natin. Hello, kuya. Malis ka na naman ng di nagpapaalam, ha? Nasaan ka? May kasama ako. Yung kinikwento ko sa'yo nung nakaraan. So, nakikipag-date ka pa ngayon?
Big Bert, may training tayo. Huwag mong sayangin yung pagkamatay ni Mama, ha? Oo na, sige na. Just give me 2 hours, okay? What? Anong 2 hours? Bumalik ka na ngayon, ha? Hello? Masyadong malakas yung daming mga nag-scooter dito eh. Chappy ka, hello? Alam kong naririnig mo ako. Ngayon, kung hindi ka babalik, ire-report kita. I mean it. Okay, sige. Bye-bye. Uy, ready na yung drinks natin. Sino yun? Parang nagkainisan kayo ah. Hindi, wala yun. Kapatid ko yun. Ganun lang talaga kami mag-usap. Tsaka huwag mo naintindihin yun. Balik tayo. Sige. Nasisiguro kung tataas ang ranggo natin sa oras na matalo ng ating beast fighter si Voltes 5. Kaya dapat lamang na paghusayan ni Gardo. Siguradong ako ang mauupo sa tabi ni Prinsipe Zardos. Sa oras na matalo natin ang mga taga-Terra Earth. Mataas masyado ang pangarap mo, Draco. Baka nakakalimutan mo. Ako ang utak ng mga armas ni Gardo. Kaya ako ang dapat umupo sa tabi ni Prinsipe Zardos. Maaaring ikaw ang utak. Ngunit ako pa rin na nakapag-isip kung saan ibabase ang abilidad ng pakikipaglaban ni Gardo. Kaya't ako ang nararapat sa tabi ni Prinsipe Zardos. Alam mo, ikaw, mayabang ka rin talaga eh, no? Kung di ka lang malaki, papatulang kita eh. O sige nga, subukan mo. Sige, magpatayan na lang kayo dalawa para ako na lang ang uupo sa tabi ng prinsipe. Ako ang uupo sa tabi ng prinsipe. Ako ang gumawa kay Gardo. Ako ang upo! Ako! Homsak! Jomfrey. Aga-aga niyo magdiwang wala pa kayo napapatunayan. Patawag sa iyong narinig, Joffrey. Masyado lang kaming kumpiyansa na matatalo ni Gardo si Voltes 5. Kung ganun, aasahan ko ang tagumpay, Draco. Umayo kayo't wasakin si Voltes 5 para sa karangalan ko at ng buong busa. Masusunod, Jo. Parang naninibago ata ako sa'yo ngayon. Wala ka ba sa mood? Paano ba naman ako gaganahan? Kalagitnaan ng date namin ni Judy, pinauwi ako ni Kuya. So, ibig sabihin, pwede akong manalo today. Siyempre, hindi ako magpapatalo sa'yo. Jamie Robinson. Jamie! Sorry! Bigla lang ako. Okay ka lang? Okay lang ako. Ang galing na na. Ano yun? Butterfly return. Butterfly return? After mawala ni Papa, pinatira ako ni Mama sa mga monks. At yung monk na teacher ko yung nagturo sa akin makipaglaban. Ang butterfly return ng isang technique na tinuro sa akin. It's interesting, ah. Ano? Turo mo sa akin? Hindi naman pwedeng hanggat di mo ako napapabagsak eh. Ganun, ah. Yun lang naman pala eh. Let's go! Commander, Richard, we have sighted the Bosanian beast fighter heading towards the north. Papuntang general direction ng Camping Falcon. What? Sound the alarm. Call the Voltes 5. Makatake ng mga Bosanian. Ay, sir. Battle station!
kinagasgasan. He's really tough. Yan ang beast fighter na makakalaban natin. Team, alam kong kayang-kaya niyo yan. And I believe in you. Talunin niyo yung beast fighter niyan para hindi na yan makapamsala. Go now. Yes, Dr. Smith. Team, let's take this beast fighter down. Let's go! Unbelievable. Akala ko malakas ng mga pinadala ng mga kalaban. Hindi pa pala. Tignan mo, parang naglalaroan lang tayo. The Busenos are back with a vengeance. Kinakabahan ako para sa Voltes team. Don't worry, Commander. Alam nila what to do. Just trust them. Ayun! Ayun yung beast fighter! Little John, kung masyado ma-excite. Kakaiba tong beast fighter na to, ah. Hindi siya in the form of an animal, para siyang humanoid. Team, I'm sure pareho lang yan sa mga unang beast fighters na pinadala ng mga aliens. So there's nothing to be frightened about. Kaya atakihin na natin yan. Pasakin na natin ang sangyan. Get ready. Commit! Cruiser missiles! Aerial bomb! Frigate missile! Thunder cutter! Panzer knuckles! Rock boomerang! Napakabilis niya. Ang hirap din tamaan. Ang angas ah. Kuya, nakabase ang fighting style niya sa isang samurai warrior. Guys, kailangan natin mag-ingat. I agree, Big Bert. Pero kailangan natin tuloy ang laban na to. Roger! Team, tapusin na natin to. Ayoko nang may madamay pang iba. Get ready. V formation now!
Voltus 5 Legacy. Ibig kong tiyakin na hindi na tayo madadaig. Yevado, aking spoon. Mukhang inaral ng kalaban ng Voltus 5. Halos pantay na ang technical stature at ang battle profile nila. Ano pa pong lamang ng Voltus 5 dyan? Puso, Ana. Puso. Paklasa yung espada niya. Nadami siya tayo. Ka na, kuya! Tumakas na tayo! Meron ako naiisip na plano para matalo natin siya. Alright, team. Let's vote out. Huwag mo na hayaan makatakas pa ang mga yan, Gardo! Tigilan mo muna si Voltes 5. Joe! Gawin mo ang una kong plan. Atakihin ang kampo. Matatalo natin yung Beast Fighter na yun once gamitin natin yung laser sword. Pointless yung laser sword natin kung maka-counter-attack niya yun. So what do we do now? Ang kampo ang utak na nagpapatakbo kay Voltes 5. Ito ang dapat nating pinubuksan. Where's the location of Voltus 5? Kapag nilabas ng Beast Fighter, yung katana sword niya, may expose yung weakness niya. At kapag nangyari yun, gagamitin natin ang butterfly return technique. Kuya, kaya mo yun. Kaya mo yan.